Isang araw na lang ang natitira bago maghanap ang pag-aani. Isang mapayapang umaga sa paging na sumalubong sa mga hunter na nakasubaybay. Uy! Magandang umaga! Magandang umaga. Ang aga niyo gumising. May 19 na oras pa tayo bago sumapit ang hating gabi. Ito na ang huling gabi natin. Okay, i-review natin uli ang plano. Pagpasok namin ni Gon, didiretso na kami sa main stairway at aakyat para magtungo sa throne room. Si Ikalgo naman, magtutungo sa northeast elevator na papunta sa basement para hanapin si Palm. Kapag nahanap mo siya, huwag mo na kaming alalahanin basta tumakas kayo. Us! Kung nandun ang hari at ang 3 maharlikang gwardya, kikilos tayo ayon sa pinaka-original na plano natin. Ang problema, paano nang gagawin natin kung wala sila doon? Parang kanina mo pa iniisip na mangyayari yan. Sa tingin mo ba malaki ang posibilidad na mangyayari ang bagay na yan? Sa totoo lang, sa tingin ko malabong mangyari yun. Pero minsan kasi madalas mangyari ang hindi inaasahan. Hindi ba parang kinokontra mo lang ang sinasabi mo? Pinag-aralan mo ng mabuti ang pattern ng kilos ng kalaban. Kaya iniisip mong ito na ang tamang oras. Pero kadalasan kapag may inaasahan kang bagay na maganap sa tinakdang lugar at oras, doon naman nangyayari ang hindi mo inaasahang bagay. Hindi nyo pa ba naranasan yun? Madalas mangyari yun sa dati kong trabaho. Para bang laging nang aasar ang tadhana na mangyayari ang pinakaayaw mong mangyari. Ang pagkakaiba nga lang, pwede kang sumubok ulit sa mas magandang tiyempo para mas makatiyak ng tagumpay. Pero hindi natin pwedeng gawin yun dito. Isang pagkakataon lang ang meron tayo. Oras na sumugod tayo, wala nang atrasan. Kapag nag-alinlangan tayo, maaari natin yun ikamatay. Kaya maigi na yung ngayon pa lang, mapaghandaan na natin ang anumang sitwasyon na maaaring maganap. Kung sakaling wala sila sa throne room pero nasa loob pa rin sila ng palasyo, walang problema. Sa laki ng saklaw ng Enipito, siguradong mapapalibutan niya ang buong palasyo hanggang Sardin at lampas pa doon ng konti. Kaya sa oras na maramdaman natin na nakakapangilabot na oras niyang yon kapag nakapasok na tayo sa loob ng palasyo, sigurado nang nandun sila sa loob. Ang kailangan na lang gawin, hanapin ang pinakasentro ng orang yun kung saan ito pinakamalakas at tsak na nasa gitna nun si Pito. Ang mahalagang tanong, anong gagawin natin kapag hindi natin naramdaman ang aura niya? Sa madaling salita, anong gagawin natin kung wala sila sa loob ng palasyo? O kung nasa loob nga silang lahat ng palasyo pero hindi naman sila gumagamit ng N? Posible ba talagang nasa loob sila ng palasyo pero hindi sila gagamit ng N para protektahan ng hari? Parang imposible kong iisipin pero ganun na nangyari nung pinasok ni Ginoong Nabang Palasyo. Hindi nga. Mismo, doon nga ako pinaka naguguluhan eh. Ayon kay Colt, yung nakita daw ni Nov, ora ni Puff at hindi ni Pito. Hindi iniiwan ng mga maharlikang gwardya ang hari. Kaya kung nandun si Puff, ibig sabihin nandun din yung 2 natitirang gwardya kasama ng hari. Isipin nyo, sa anong dahilan ititigil ni Pito ang paggamit ng N? Bakit siya pinalitan ni Puff? At dahil doon parang hinayaan na rin nilang makapasok si Nov. Hula ko ang sagot sa mga tanong na yun, nasa nature ng kapangyarihan ni Pito. Eh di kung ganun, itanong natin kay Colt ang tungkol doon. Ganun na nga. Sa palagay ko, noong mga oras na yun, may kinukumpuni si Pito. Kinukumpuni? Tulad ng sabi ko sa inyo noon, si Pito nagbuo uli sa katawan ni Kite, hindi ba? Ngayong iniisip ko, parang hindi rin nga nakagamit si Pito ng N noong mga panahong yon. Malamang kailangan niya ang buo niyang konsentrasyon habang nagkukumpuni. Kaya malaki ang posibilidad na yun nga ang dahilan. Kaya hindi niya nagamit ang N at mga puppet niya kailan lang. Ngayon medyo naiintindihan ko na. Nung panahong yon, may napinsala sa kanila. Malamang yung hari o alinman sa mga maharlikang gwardya. Kaya kinailangan itigil ni Pito ang paggamit ng N at mga puppet. Teka muna, time out. Ang dapat nating itanong, sino naman ang posible makapinsala sa mga halimaw na yon? Oo nga no. Nagkaalitan kaya sila? Baka naman yung hari ang gumawa nun sa isa sa mga mahalikang gwardya. Hindi rin. Sa tingin ko, imposible yon. Hindi ititigil ni Pito ang paggamit ng N at ilalagay sa panganib ang hari para lang sa mga kasamahan niyang maharlikang gwardya. 100% akong sigurado ron. Kahit itaya ko pa mga natitira kong galamay. Kung ganon, ibig sabihin ng napinsala. Yung hari mismo nila. Oo nga naman. Mas may saysay kung ganun. Pero kung ganun nga, ang sunod na lumalabas na tanong, sino naman na nakapinsala sa hari? Hindi naman yung mga maharlikang gwardya. At kung hindi sila, wala na makakapinsala sa kanya. Walang kalaban-laban ng mga karaniwang kawal. Tama. Kaya nga natitira na lang nasagot doon eh. Yung hari ang nanakit sa sarili niya? Sa anong dahilan naman niya may isipang gawin yun? Hindi rin namin alam pero wala na kasing ibang paliwanag. Yun lang talaga eh.
Hindi man lang nga kami nagtaka kung bakit nangyari. Basta nagmadali kaming samantalayin ang sitwasyon. Pero totoo nga nagawa lang namin pasukin ang palasyo nun dahil malamang may nangyaring anomalya. Ano nga kaya talaga nangyari sa lugar na yon? Hindi ko gusto ito. Nagsisimula na ako maghinalang may nangyayaring kakaiba sa loob ng palasyong yon. Attention! Sisimula ng pagmarsya patungo sa palasyo. Mga mamamayan ng Sector A1, magtipon sa Plaza Diego ora mismo. Para naman sa mga mamamayan ng ibang sektor, kumanda na para sumunod sa pila. Ayan na, sisimula na sila magtipon-tipon. Mukhang dito na nagsisimula ang kalbaryo nila. May 10 oras pang natitira bago maghating gabi. 25 oras mula ngayon, bukas ng alas 3 ng tanghali. 5 milyong tao ang dadagsa dito sa paligid ng palasyo. May nagbago na ba sa sitwasyon sa Beijing? Noong una akala ko isang magaling na kalaban lang ang meron, yung pala marami sila. Mga kalaban, yun lang yun, wala nang iba. Malaki ang chance ang gagamitin nilang pagtitipon bukas para makapagtago habang lumalapit sila sa atin. Kaya nga pinakamalaking panganib sa atin habang nagaganap ang pag-aani. Oo, lalo na dahil personal na makikilahok sa pag-aani magaganap ang ating mahal na hari. Ang tanging pinakanakakatakot na maaaring mangyari, ang madakip na mga kalaban ng hari at mailayo sa isang lugar na hindi natin abot. Ipagpalagay na nating may kakampi silang may ability na nakakalipat ng mga bagay sa ibang lugar. Madali lang para sa kanilang ilayo sa atin ang hari. At depende sa lakas nila, maaaring hindi natin siya magagawang sundan. Kaya mas makakasiguro tayo kung may isa sa atin na hindi aalis sa tabi ng hari. Hindi matutuwa doon ang mahal na hari. Hindi mo ba napansin? Kailan lang mas nagiging irritable siya kapag masyado tayo nakadikit sa kanya? Kung ganon, kailangan natin siyang bantayan ng hindi niya nalalaman. Kailangan natin ng isang pwedeng hindi masyadong malapit at hindi rin masyadong malayo, na kayang bantayan ng paligid habang ginagawa niya pa rin ang papel niya sa pag-aani. Isang hindi masyadong kapansin-pansin ang itsura. At isang hindi madaling mawala ang konsentrasyon sa mga bagay na hindi importante. Mukhang wala na akong magagawa. Ako ang pinakanababagay sa trabahong yon. Process of elimination. Yun lang yun, wala na ibang paliwanag. May problema ba? Ang mga bakas ng ora ng mga kalaban natin tuluyan na itong nawala. Kahit nakakaunting palatandaan ng ora nila, wala na akong nararamdaman. Malamang gumagamit sila ng Zetsu para makapagtago sa mga taong nagmamarcha. Good work! Sobrang dami ng tao sa labas. Tansya ko mga 100 kada gusali. Hula ko, ipinagsiksikan sila sa loob. Kung mapapanatili nating nakatago ang presensya natin, iisipin nila nagtatago tayo kasama ang ganong karaming tao. May posibilidad bang ipagpaliban nila ang marcha ng mga tao sa palasyo kung ganon? Wala, malabo yun. Dahil kapag ginawa nila yun, ibig sabihin maatala din ang seremonya ng pag-aani. Para na rin nagparaya ang hari sa mga kalaban niya at tumanggap ng pagkatalo. Hindi hayaan ng mga maharlikang gwardya na mangyari yun. Matutuloy ang pagtitipon sa palasyo kahit na ano pa ang mangyari. Bukas ng alas 3 ng tanghali. Yun ay isang bagay na maaasahan ninyong hindi magbabago. Nagsimula nang gumalaw ang mga tao. Hindi na matunto ng mga papit ko kung sino sa kanila ang sino. Ano sa palagay mo? Pabalikin ko na lang kaya sila dito? Wag. Mas delikadong hayaang masyado malayo makakilos ang kalaban natin. Utusan mo na lang silang samahan yung mga sundalo na nangangasiwa sa marcha para ipakita mahigpit ang seguridad at hindi sila maging kampante. Musta? Tulad ng inaasahan, sumama yung mga papit ni Neferpito sa marcha patungo sa palasyo. Ang tansya ko, sa loob lang ng 1 oras, mababakante ng lahat ng mga sektor doon. May 6 na pasukan sa paligid na konektado sa kwarto sa mansyon na may portal sa loob ng palasyo. Malamang mas mahigpit ang bantay ng mga maharlikang gwardya sa harap kaya umiwas tayo. Mag-aabang tayo sa A, B at C na pasukan sa likod ng palasyo. Sa oras na pumasok tayo sa kwarto sa mansion gamit yan, makakalabas tayo sa mga exit portal na nasa loob ng palasyo, tama? Bakit ha? Huwag mo sabihin natatakot ka. Tigilan mo nga ako. Gusto ko lang makasiguro kaya ako tinanong.
Kapag naghintay tayo sa pasukan sa likod ng palasyo na masyadong matagal, delikado. Pero kapag pumasok naman tayo sa mansyon na masyadong maaga, hindi tayo makakalabas hanggat hindi hating gabi. Hindi tayo makakatanggap ng impormasyon sa labas. Hindi natin malalaman kung anong nangyayari at wala tayong magagawa para remedyoan ang sitwasyon kung sakali. Bukod dun, hindi tayo makakagamit ng cellphone dito maging sa palasyo dahil matitiktikan nila ang signal. Kaya dapat pag-isipan natin na mabuti dahil maraming pwedeng mangyari sa maiksing panahon na natitira. Kung nakakulong tayo rito, hindi natin malalaman kung ano ang sitwasyon. Pero anong gagawin natin? Kasasabi mo lang na delikado rin maghintay malapit sa palasyo. Oo. Sa tingin ko mas makabubuti sa mga plano natin kung hindi natin mamalitin ang seguridad ng palasyo. Ako nang bahala. Huh? Wala nang ibang malayang nakakapasok at nakakalabas sa mga pinto ng mansion kung ito kundi ako lang. Ako na ang magiging informer niyo. Sa ngayon, mas makakabuting magpahinga na muna kayo rito. Sigurado ka bang ayos ka lang? Wala naman siguro magiging problema kung magmamatsyag lang ako sa malayo. Kahit na lumapit pa ako, basta hindi lang ako tumungtong sa saklaw ng Enipito. Kaya ko. Pero, tandaan mo, kailangan mo pa rin mag-ingat. Hindi sumusunod sa karaniwang bilog na hugis ang Enipito. Pabago-bago ito at walang hugis na parang amoeba. Yun mismo ang orang tumama kay Kurt. Sa tingin ko, malamang sinadya niya magpatama doon. Natural na gugustuhin ng isang mandirigma na malaman kung gaano kalakas ang makakalaban niya. At ang kagustuhang yun ang dahilan kung bakit nagkamali siya ng husga sa tunay na lakas ng kalaban. May mga lugar na umaabot ng 2 kilometro ang Enya. Tiyakin mong hindi mo yung matatamaan. Huwag kayong mag-alala. Sa lahat sa ating nandito ngayon, walang dudang ako na ang pinakatakot sa kanila. Hindi ako magiging babaya. Sisimula na tayo umusad papunta sa palasyo. Ang sino mang hindi sumunod o lumihis sa linya, babariling ka agad. Lakad na! Pito, sabihin mo nga, alam mo pala na may umatake kay Komugi kanina, tama ba? Opo, dahil sakop po ng Encong buong palasyo. Kaya lang po, hindi naman yun banta sa kaligtasan nyo, kamahalan. Kaya pinabayaan ko. Mula ngayon, inuutusan kitang bantayan din na maigi si Komugi. At tiyaking hindi ito mauulit sa inaharap. Opo, masusunod po. Libu-libong tao kada grupo ang marahan na nagmamarcha sa palasyo nang walang tanong-tanong. Para silang langgam, hindi mga lemming. Sa isang marcha ng kamatayan. Konti na lang at malapit na rin magtakip silim. Ito na siguro ang tamang oras para tawagin si Namorel. Ano bang bagay na yun? Mga kaliskis? At dinadala ng hangin ng mga kaliskis mula sa pakpak niya papunta sa mga tao? Ibig sabihin, tama ang hinala ko. Lahat sila mukhang blanco na ang utak at tila parang nawala na sila ng pagnanasang lumaban. Sigurado may panghipnotismo mga kaliskis na yon. Kilos! Huwag kayong mawawala sa linya habang naglalakad! Huwag kayong mawawala sa linya! Kapag nakarating na kayo sa inalagang pwesto, walang kilos! Ang mga paulit-ulit na utos at walang tigil na tunog ng pag-andar ng mga tangke sa paligid. Hindi lang katawan nila ang pagod pagkatapos ng ilang oras na pagmamarcha, kundi pati na rin ang utak nila. Tamang-tama ang ganitong kondisyon para sa panghihipnotismo. Kapag nagsimula na ang pag-aani at dumanak na ang dugo, wala sila magiging reaksyon. Patuloy lang silang tatayo sa pwesto nila na para mga estatwa hanggang sa oras na nila. Paghihipnotismo? Ganun pala. Kung wala na sila sa mga sarili nila, hindi sila tatakbo. Pero magandang balita sa atin na nangyaring ito. Paano?
Kahit na magkagulo pa tayo dun habang nakikipaglaban, hindi nila mamamalayan na nangyayari. Hindi sila matataranta. Oh. Hindi na natin kailangan mag-alala na may mga mag-uunahan para makaalis at hindi na rin magkakaroon ng stampede. Malaking panalo yon para sa atin. Ipagpalagay na lang natin pagsapit ng hating gabi, mahigit kalahati ng populasyon na nakarating sa palasyo. At dahil doon, tinanggap na natin mga ilang libong tao rin na madadamay at masasaktan sa gulo kapag nagsimula na tayo makipaglaban sa mga Chimera Ant. Kaya ngayon naresolba na ang isa sa mga pinakamalaking palakid. Hindi na natin kailangan mag-ingat sa laban. 6 na oras na lang ang natitira. Ayos, kompleto na tayo. Kumusta? May balita na ba kay Pam? Wala pa. Ganon. Maghihintay tayo hanggang sa huling 30 minutos. Magandang alam natin ang pinakahuling lagay ng sitwasyon sa labas bago tayo pumasok. Pareho naman sila mukhang mahinahon. Lalo na si Kilua. Parang ibang-iba na siya sa nakalaban ko noon na puno ng pag-aalinlangan. Halos nag-uumapaw na ang kumpiyansa niya ngayon. Kaya lang, bakit ganun? Minsan pakiramdam ko para maglalaho na lang siya na parang wala na siya sa mundo. Hindi. Tama na, wala ka ng oras na mag-alala para sa iba. Ako na yata ang pinakamaligalig sa mga magaganap mamaya. Sarili ko ang dapat kong intindihin. Nakasalalay sa akin ang kapalaran ng sangkatauhan. Isang mabuting nilalang si Colt. Ganon din si Melioron at pati na si Icalgo. Mabubuti ang puso nila. Hindi na mahalaga kung ano ka pa, maging tao o langgam. Walang sino mang nilalang ang walang puso. Yun sana ang gusto kong paniwalaan. Kung maaari sana pati yung hari. Kaya lang, kung hindi ako lalaban gamit ang kamao ko, hindi namin sila mapipigilan. Pumatay o mamatay! Kahit konti na lang. Tulad ng ipinangako ko, ibabalik kita sa dati. Tatalunin kong gumawa na sa'yo. Mukhang handang-handa na siya. Susuporta lang ako kung kailangan. Akong bahalang makasiguro na walang makikialam sa laban niyo. Masusubukan ko na ang bago kong Kanmuru technique. Ang bigat ng pakiramdam ng katawan ko. Ano pa nga bang maaasahan kung ilang araw nang walang tulog? Siguro kung 100 ang pinakamaganda kong kondisyon, nasa 40 lang ako ngayon. Hindi, baka nga 35 lang. Pero wala nang saysay na problemahin ko pa yun. Ngayong labas na si Nov, ako na lang ang natitira. Mas gusto ko sanang lumaban gamit ang buong lakas ko. Pero dahil alam ko nang hindi na posible yun, mahigip ang tanggapin ko na lang to. Basta kailangan ko mailayo ang target sa hari. Yun lang ang dapat kong pagbuhusan ng lakas ko. Pasensya na, Morel, mga kasama. Kahit anong pilit ko, hindi ko talaga kayang gawin. I-check ko lang ang sitwasyon sa labas. Mukhang ito na talaga ang pinakamatagal na kaya kong pigilan ng paghinga ko. 2 minuto. Kung idadagdag pa atensyon sa sikmura ako mamaya, malamang kalahati lang nun ang kakayanin ko. Okay lang, walang problema. Sapat na yung 1 minuto para dun. Mamaya ng hating gabi, ipapanganak akong muli. Bago ang araw na ito, hindi ko naisip na makakamit ko ang ganitong buhay. Kilua, salamat. Para sa'yo, tutuparin ko ang misyon ko. Bukas na ang panibago kong kaarawan. Ako, ang hari. Pero, ano ba talaga ako? Bakit ba ako ipinanganak sa mundong ito? Okay, time's up! Tayo na!
10 minuto na lang bago nila salakay ng palasyo.